August 15, 1977, isang ordinaryong araw para sa Big Ear Radio Telescope ng Ohio State University. Sa araw-araw na pakikinig nito sa kawalan ng kosmos, ang The Great Silence ang nananaig. Minsan may naririnig, solar bursts, solar death explosions, at may ingay na residente ng planetang Earth. Pero ng araw na yon, sa direksyon ng Sagittarius Constellation, may narinig na kakaibang signal ng radio telescope at wala itong kaparehas. Nang mapansin ni Jerry Eman ang napakaayos at tila sinadyang signal sa isang computer printout ng radio data, isinulat niya ang isang salita. Yan ay ang salitang wow, at yan ang nagbigay ng pangalan sa discovering ito na ngayon ay kilalang wow signal. 72 seconds ang tinagal ng signal at hindi na muling na-detect pa. Ilang beses nang sinubukang bigyan ng paliwanag ang pinagmulan ng signal, kabilang dyan ng paliwanag na maaaring ito ay man-made. Ang hindi random na nature ng signal nagsasuggest na artificial ang origins nito. Dahil dyan, may mga naniniwalang maaaring nanggaling ito sa ibang intelligent civilization sa space. Ilang beses sinubukang hanaping muli ang signal. At kahit walang ibang ebidensya tungkol sa signal, nananatiling unexplained ang wow signal. Ito na siguro ang pinaka-nalapit nating pagkakataon para makipag-usap sa ibang potentially intelligent life form. At maaaring ito lamang ang tanging pagkakataon. Dahil dyan, hindi maiwasang isipin, paano nga kung nagkaroon tayo ng contact sa isang extraterrestrial life form? Paano tayo makikipag-usap sa kanila? At mas magandang tanong siguro, dapat ba nating subukan? Dapat nga ba tayong maghanap at subukang makipag-usap sa isang intelligent extraterrestrial life form? Malaking tanong yan. Sa ating history kasi, hindi naging maganda ang naging relasyon ng discoverers at ng discovered. Kung sino man ang may kakayahang mag-explore, kadalasan sila ang technologically superior. At ang mga nadiskubre, walang kakayahang may pagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mas technologically superior na explorers. Kung may isang intelligent life form ang may kakayahang makapaglakbay papuntang Earth mula sa isang malayong galaxy, ang kanilang technological advancement sobrang layo sa atin. At sa ganyang senaryo, aasa tayo sa kanilang awa. Sila ang mamimili kung gugustuhin nilang maging mananakop o maging kaibigan. Binalaan na tayo ni Stephen Hawking tungkol dyan. Pero huli na, TV, satellite communications, sa loob ng lagpas 70 years, sinadya man o hindi, ang ingay natin naglalakbay na sa space. At ang posibleng unang marinig nila mula sa ating civilization ay ang speech na ito ni Adolf Hitler. Mula yan sa opening ceremony ng 1936 Olympic Games. Yan ang unang telecast radio signal na kaya makaabot sa space. Nang dahil sa ating radio technology, maliwanag kung nasaan tayo sa cosmos. Kaya't hindi na importante kung may nakikinig ba sa atin. Mas importante siguro ay matiyak nating tamang mensahe ang inilalabas natin sa space. Mensaheng magsasabing hindi tayo mapanganib at accurate na representation sa kung sino tayo. Maaari namang ang isang advanced civilization na may interstellar travel capability ay lagpas na sa ideya ng aggression. Hindi kagaya natin. Ang ating aggression ay dulot ng ating paghahanap at pagprotekta ng resources dahil alam nating limited ang mga ito. At kahit ganyan rin ang dapat ay nararanasan ng isang extraterrestrial civilization sa simula, kung umabot na sila sa puntong kaya na nilang maglakbay sa mga bituin, maaaring nakahanap na sila ng paraan para magkaroon ng infinite source ng energy. Ang isang civilization na sapat lang ang resources, malamang ay walang sapat na resources
para makapaglakbay sa ibang planetang light years ang layo. Pero paano nga ba tayo magpapadala ng mensahe? Magandang simula ang wow signal. Ang wavelength ng radio signal na ito nasa 21 cm. Ginagamit na sukat sa pagmapa ng universe. Ang 21 cm wavelength na yan kilala bilang hydrogen line. Ginagamit ang hydrogen line dahil ang hydrogen gas ang pinaka-abundant na element sa universe. Makikita yan kahit saan sa universe. Kaya't sa pagbabago ng energy state nito, ang nai-emit na electromagnetic radiation, malaking tulong para sa mga astronomers. Inaasahan ng mga scientists na kung may ibang advanced civilization sa universe, ay makikita rin nila ang significance ng 21 cm signals. Kapag alam na natin kung paano natin ipapadala ang mensahe, kailangan nating alamin kung anong magiging laman nito, at kailangan nating alalahanin na ang civilization na gusto nating kausapin ay maaaring mas advanced ng malayo kaysa sa atin. Kung ganoon nga, maaaring mas madali sa ating maglagay ng mensahe dahil kung advanced nga sila, malaki ang tsansang kaya nilang ma-decode ang ating transmission. May mga mensahe naman na tayong naipadala sa space. Andyan ang Arecibo message at Golden Plagues na bitbit ng Voyager crafts. Ang mga mensaheng laman nito, subjective. Maraming paraan kasi na pwede itong ma-interpret. Kung ipapakita mo ang laman nito sa iba't ibang tao sa buong mundo, maaaring iba-iba ang kanilang conclusion. Kaya't kung tayo mismong mga tao na siyang gumawa ng mensahe ay maaaring i-interpret ito sa iba't ibang paraan, paano pa kaya kung ibang species ang susubok intindihin ang mga ito? At paano natin masasabing ang extraterrestrial life ay may parehas na visual senses gaya natin o kahit anong senses? Paano kung ang mga ngiti sa mga imahe sa Golden Plagues ng Voyager 1 at Voyager 2 ay senyales pala ng pagsalakay sa ibang planeta? Sadyang hindi natin alam. Nakatuon kasi tayo sa karanasan natin bilang isang species at maaaring hadlang yan sa komunikasyon. Ang ating mensahe dapat objectively universal. Wala dapat tayong assumptions na ang mga experience natin sa Earth parehas lamang ng sa kanila. Sa ngayon ng math at ilang branches ng science ang masasabi nating totoong universal. Ibig sabihin ay totoo ito kahit saan pa man tayo pumunta. Gaya ng Pythagorean theorem, totoo ito sa Earth at sa buong universe. Well, sa pagkakaalam natin, ang ganyang mga bagay ang pinakamagandang paraan para makipag-communicate sa mga civilizations na hindi nating kaparehas. At kung posible ay hindi dapat random ang mensahe. Dapat paulit-ulit. Lalaki kasi ang tsansang madetect ito kung paulit-ulit ang pagpapadala ng mensahe. Gaya ng wow signal, hindi na muli ito na-detect. Random kasi at hindi na umulit pa. Kung posible, hindi din dapat time-dependent ang mensahe. Napakalaki kasi ng universe. Sa laki ng distansya ng mga interstellar bodies, maaaring abutin ng ilang libong taon bago sila makapag-reply. Sa haba ng panahong yan ng Earth at ang tao, malaki na ang nagbago. Kahit ang speed of light, tila mabagal kapag layo ng distansya ng mga interstellar bodies ang pinag-uusapan. Yan at ang iba pa ay ang mga detalyeng kailangan maging parte ng isang uri ng protocol na maaari nating magamit sa tuwing magpapadala tayo ng mensahe sa space. Kailangan din nating alamin kung sino, kailan at ano ang magre-represent sa atin sa napaka-importanteng mensaheng ito. Sa ngayon walang protocol, walang batas, kahit saang bansa, wala. Pero paano kung bigla na lamang silang lumitaw? Paano kung nakikinig na pala sila sa atin sa unang television broadcast na umabot sa space at mula noon, naglalakbay na pala sila papunta dito? Meron bang post-detection protocol? Sinong kikilos? Sinong magdedesisyon? Theoretically, ang SETI sana, Search for Extraterrestrial Intelligence, at meron nga silang protocol. Ang ganyang senaryo,
makikita mo sa pelikulang Arrival. 12 UFOs lumapag sa 12 different places sa Earth. Makikita ang gobyerno hindi alam ang gagawin. At ang naging frontliner sa pelikula, hindi mga tangke at sundalo, kundi mga cryptologists, linguistics, theoretical physicists na siyang susubok mag-decode o mag-decipher ng kung anumang mensaheng daladala ng mga aliens. Sino-linguistic o alien language ang magiging unang prioridad sa mga unang araw pagkatapos ng first contact. Magiging napakahirap ang pag-intindi ng alien language, tila imposible. Maaring ibang-iba ang kanilang lingwahe kumpara sa atin, maaring walang natural na sense of grammar, maaring walang structure, gaya ng sa atin. Bukod pa dyan, problema din ng viral infection. Problema sa atin, problema din sa kanila. Bago magkaroon ng viral transmission, kailangan ay biochemically similar sila sa atin. Pero dahil posible, malamang magkaroon ng lockdown sa lugar kung saan sila lumapag. Hindi nga tayo immune sa mga viruses dito sa Earth. Siguradong hindi tayo susugal sa mga viruses na galing sa ibang planeta. Ang epekto ng first contact sa politika, matindi rin. Ang pag-intindi sa mensaheng daladala ng ating bisita, magiging pangunahing political agenda ng mga bansa. Ang first contact, maaaring maging isang destabilizing force sa buong mundo. Kukwestiyonin ng mga relihiyon, gayon din ang siyensya. Ang existence ng isang extraterrestrial species magbubukas ng posibilidad na meron pang iba. Babaguhin ito ang pagkakaintindi natin sa buhay. Dahil sa walang iisang international protocol para sa ganitong sitwasyon, ang mga bansa magkakanya-kanya at hindi yan maganda. Mananaig ang kagustuhan ng kahit sino pa mang bansa na mauna kahit pa may posibilidad na maging dahilan nito ng ating extinction. Kailangan natin ng post-detection protocol, ngunit hindi ito magiging madali. Hindi ko maisip na magkakasundo ang mga superpowers para sa iisang agenda. Ang mga bansa magkasundo noon, maaaring magkaaway na ngayon. May panahong maayos ang relasyon ng US at Russia pagdating sa space mission, pero pagdating sa pagdisarma ng nuklear, iba ang istorya. Ngunit kung talagang importante ang isang international protocol, bakit wala tayo nito? Well, ito'y may kinalaman sa kung gaano katotoo ang problema. Para kasing hindi tayo makakakita ng extraterrestrial intelligent life form anytime soon. Bukod dyan, napakaraming problema sa mundo. Pero kung ganoon nga, bakit pa gumagastos sa mga bansa ng napakaraming pera para gumawa ng mas malalaking telescope? At basta kalimutan na lamang ang posibilidad na maaaring may makita nga tayo. Ang technological efforts tila hindi dahil sa gustong maintindihan ng universe, kundi unahan lamang kompetisyon para sa global supremacy. May iba pang posibleng senaryo. Halimbawa, paano kung ang species na makita natin mas mababang intelligence kumpara sa atin? Sa ganyang senaryo, tayo ang discoverer, tayo ang masusunod. Paano naman kung sintalino lang natin? Sa muli, bago pa man tayo makapag-reply sa isa't isa, maaaring nagbago na tayo o nagbago na sila, o maaaring extinct na parehas. Isa pang nakakatakot na posibilidad ay ang binisita na nila tayo sa nakaraan. Paano kung binisita na nila tayo sa ating nakaraan at inoobserbahan na tayo magmula noon? Ang Fermi Paradox, maaaring nangangahulugang nagtatago lamang sila at hindi ibig sabihin ay wala sila. Lahat ng yan ay posibilidad na dapat nating isaalang-alang sa paghahanap natin ng alien life. At kahit tila extremely rare ang buhay sa universe, ang paghahanap sa iba pang anyo ng buhay, ang kagustuhang masagot ang tanong na, are we alone? Ay mas lalong tumitindi. Dahil dyan, patuloy ang sangkatauhan sa paghahanap ng alien life, kahit pa maaaring humantong ito sa ating extinction. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.